Dun sa pinakita niya dun sa unang 4 o 5 taon niya bilang Pangulo, nakakawala ko ng pag-asa, nakakadismaya. So yun, hindi wala akong inaasahan sa mamaya. Patuloy ang pagtaas ng bilihin, tapos yung edukasyon natin parang hindi naman umaangat, kung hindi bumababa pa lalo. Tapos hindi nga itong budget and flood control scandals are believed to be the worst in Philippine history. So tingin ko hindi niya na-address yung sinasabi nilang mastermind ng flood control scandal, tinutulak nilang mastermind, hanggang ngayon hindi pa nakakulong. Samantalang yung mga kalaban nila sa politika nakakulong. Gawa pong mga strategy sa national, kapag hindi ka sumasang-ayon sa kanilang mga diskarte sa gobyerno, ay kinakasuhan ka, no? Ginahanapan ka ng problema, tinatanggal ka sa posisyon. No? So when the Vice President decided to resign as the Secretary ng Department of Education, at yun na nga yung sinasabi niyo po, yung relationship nila ay nagkaroon ng problema. Naapektado po talaga ang bar. Nagbabalik na po ang Pulisyon ng Bayan at sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Mussolini Sinsuat Lidasan, Director po ng Alcalam Institute ng Ateneo de Davao University. Sir, good morning po. Jade at Admar ang inyong mga kasama. Maraming salamat sa inyong oras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat sa inyo dyan, Jade and Admar. At good morning din sa inyong lahat dyan sa studio. Opo. Sir, ngayong araw ang ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano bang gusto po ninyong marinig na mensahe mula sa Pangulo? Well, this is the fifth na SONA ni State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Ang kailangan natin tingnan yung previous na SONA niya. No? Ano ba yung mga sinasabi niya? So sa pangkalahatan, no, sa nationwide na point of view, well, tinitingnan natin yung mga pangako niya, diba? Yan yung una-una. Ano yung mga policy reforms na gusto niyang gawin at ipapasa sa Kongreso, at ano yung mga nagawa na, at ano yung accomplishments niya, no? Kung ilan yung mga priority bills na kailangan may pasa ng ating Kongreso, at ilan yung that really affected the lives of the Filipino people. Pangalawa, well, kanina nakikinig ako doon sa interview nyo kay kaibigan kong si Regional Director Dayang Hirang. No? Totoo po yun, dito sa Mindanao, grabe po yung climate change, no? Ang epekto ng lindol, bagyo, no? And iba't iba pang mga kalamidad, no? So ano ba yung mga programa niya tungkol dito? Ano yung programa niya na makakatulong sa sambayan ng Pilipino? And pangatlo, syempre yung usaping Bangsamoro in the upcoming elections, no? Ano yung kanyang mensahe sa mga Bangsamoro people na this coming September 14, 2026, Monday, is actually the first Bangsamoro parliamentary elections. So galing po si Presidente natin doon sa Maguindanao, sa Datuodi, Sinsuat, sa Awang, doon sa kampo po ng 6th ID Infantry Battalion, IB, 6th IB. So, ay, hindi pala ba? 6 Division, sorry. 6 ID, 6 Infantry Division. Medyo, yun. Ano yung, kasi dapat sana pumunta siya ng Cotabato City o pumunta siya doon sa malapit sa community. Wala kasi, ang presidente natin doon lang siya sa kampo, hindi siya lumabas. Kukunti lang yung mga taong pumunta doon. Napansin natin, I'm sure, yung mga nakapanood, talagang parang may hesitant, no? Parang yung presidente natin ay mayroon siyang hesitancy na pumunta sa Bangsamoro. And sana sa SONA niya ngayon, may balik niya yung tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa kanya. Bibigyan kami
sa Bangsamoro ng fair, honest, and peaceful election. Opo. Yun yung para for me the 3 points. Yes. Opo. At nabanggit mo nga yung isa sa mga priority bills niya na napagtibay nga itong ang BARM election reset ngayon, sir. Pero ito ho ba ay may kukonsidera ninyong magandang balita po para sa BARM na ito po ang isa sa mga natupad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa rehiyon? Yes, definitely. Ito po yung natitirang legacy, no? Natitirang pwede nating sabihing legacy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa amin sa Bangsamoro. Kasi nga, in the recent survey na ginawa po ng Publicus Asia from June 1 to 6, lumalabas na karamihan sa Bangsamoro ay gusto na talaga ng eleksyon. No? Although kami sa academy, medyo may mga iba yung point of view namin, pero dahil doon sa survey, lumalabas na ang taong bayan, ang gusto nila, may legitimate na uupo na leaders in the Bangsamoro Parliament. No? Hindi na yung mga taong inappoint, no, ng Malacanang, no? Yung mga taong nilagay ng Malacanang sa Bangsamoro Parliament, na Bangsamoro Transition Authority, na ngayon ay sa tingin namin ay nawawala yung legitimate na kanilang mandate, no, because they are perceived as masakit man sabihin, but they are perceived as puppets of Malacanang. Opo. Yung sitwasyon naman sa peace and order natin dyan sa Mindanao, particular sa BARM, kumusta naman po, Sir Lidasan? Papaano po ito natutugunan ng Pangulong ng Administrasyong Marcos Jr.? So sa peace process, definitely meron po tayong relatively peaceful. No? Wala naman pong major breakout ng MILF at ng Government of the Philippines, yung mga military natin. Meron lang pong mga sporadic, may mga isolated cases na mga killings, na mga harassments. No? Last week nga nakita natin may mga harassments sa mga militar, no? Sa mga detachments, no? So even in the convoy, may convoy yung military natin, hinagisan nila ng granada. Yung mga ganong situations. And meron din po tayong mga nare-report na rido, no? Yung family feud, yung away ng mga iba't ibang pamilya na naapektuhan din po yung peace process, naapektuhan yung mga tao sa community kasi nagbabakwit sila, umaalis sila sa kanilang mga tahanan. So, sa ngayon, sa tingin ko, sa the way we look at it, the people are really waiting towards the election. No? So, kung may mga krimen man or anything that affects the security ng region, it is usually caused by some disagreements from the different families, and merong mga different groups, no, na trying to convince the people. No? May mga namomonitor po tayong mga maliliit pa sila ngayon, maliliit na grupo na mga violent extremists. No? Kasi yung po yung basa natin, yung mga gumagawa ng harassment last week, these are parang offshoot, no, yung mga members ng BIFF, ng mga Maute. Kasi kung maalala nyo, few months ago ay namatay po or na-ambush yung isang leader ng BIFF, no, si Commander Bungos. So usually pag may mga ganyan, may mga retaliation silang ginagawa. Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar, paano po ninyo bibigyan ng grado kung kayo po ay i-assess po ninyo yung performance po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalo na po dyan sa Mindanao, particular na sa BARM. Ano po ang inyo pong ibibigay na grado po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. so far? So far, dun sa tatlong nabanggit ko, no, dun sa mga policies, kung ito yung criteria natin, 30% dun sa policies and na napasa niya. So definitely for me, zero siya dun, no? Kasi nga, instead na instead na budget ang pinag-usapan natin ngayon, ang pinag-usapan ng Congress with his
I'm sure with his directives, is the impeachment. So definitely wala tayong masasabing magandang batas ngayon na pwede niyang ipagmalaki. Doon sa usaping disaster, climate change, no, earthquakes, natural calamities, no, flooding kagabi dito sa Davao, may mga flooding na naman diyan sa Bansalan area, Matanao area. So definitely kung 30% yan, zero din po si presidente niyan, no, kasi nga yung mismong RD na nagsasabi na wala tayong proper planning, no, walang magandang programa. Doon sa usaping Bangsamoro and the peace process, sabihin natin 40% yun para sa amin, ay definitely negative 10 si presidente doon. No? Wala po kaming nakitang concrete program na ginawa niya para ma-uplift ang buhay ng Bangsamoro people. Ang ginawa lang po niya ay pinayaman niya yung mga taong kaalyado niya. At they want to stay in power, and that's why for us in the Bangsamoro, the election will be very sentimental, very valuable para maibalik po sa tamang grupo yung paghawak sa Bangsamoro Parliament. So, negative 10 for me. Opo, Ginoong Mussolini, assalamualaikum. Si Admar po ito. Opo, sir, kung pagbabatayan natin yung pag-usad po ng BARM, simula nang mag-umpisa ito sa panahon ni Pinoy hanggang sa kasalukuyan po, meron na bang momentum sana na maganda na yung tapos may pagbaba? Kung pagbabasehan nyo po, simulat sa pool po dito sa paglikha ng BARM po, Ginoong Mussolini. Magandang tanong yan. Kasi sinimulan ni Pangulong Pinoy, ni President Noynoy Aquino, yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. No? Kumbaga, yun na yung nabigyan ng opportunity yung Moro Islamic Liberation Front na makipag-usap sa ating gobyerno. So, hindi basta-basta yun yung ginawa ni Pinoy. So, we have to give the credit to him. And then, unfortunately, yung BBL, Bangsamoro Basic Law, hindi siya napasa sa time ni Pinoy because of the Mama Sapano incident. So, matandaan natin sila Minister Iqbal, marami, mga MILF na sa Senado during the hearing nung Mama Sapano, yung Orange Staff 44. Kaya talagang outrage na galit yung taong bayan doon sa nangyari. Kaya hindi na suportahan yung peace process. Now, in 2016, nung umupo si President Duterte, medyo dahan-dahan pong naibalik yung usaping pangkapayapaan. Nagkaroon ng magandang relasyon, no, yung government natin at yung MILF, at kung saan napasa po yung Bangsamoro Basic Law na naging Bangsamoro Organic Law, at nagsimula na po yung decommissioning. Yung decommissioning, yung tinatawag nating rebuild ng lives ng mga BIAF, ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, yung sundalo po ng MILF. So dahan-dahang yung decommissioning umaandar, umusad, and then yung political track po, yung pag-establish ng Bangsamoro government ay totally established, no, in 2018, and then 2019 is the ratification din po nung batas. So totoo po yun, may momentum na po tayong nakita, no? Kumpiyansa yung nandun yung trust and confidence ng both sides, the government and the MILF. Pero nung March 2025 ay nag-iba yung simoy ng hangin, no? Talagang yung sinasabi ko, yung mga kaalyado po ni Presidente ang kanyang pinaupo sa BARM, at kung saan ang MILF ay nag-decide na hindi na nila ipagpapatuloy yung decommissioning, no? So parang nahinto po yung decommissioning, which is an important part of the peace process para po mawala na po yung mga armadong grupo sa Bangsamoro. So, yun ang medyo nakikita natin na sayang po yung momentum. Opo, and alam natin, way back 2023 pa, no, nung nagkaroon ng lamat ang magandang samahan sa pagitan ng mga Duterte, Marcos, yung unity team po, no, hanggang sa kasalukuyan nga, alam naman natin yung issue po. Naging malaking epekto po ba ito, no, lalo taga Mindanao mga Duterte,
sa performance ng Marcos administration para po sa BARM or sa kabuuan sa Mindanao? Well, sa tingin ko, parang ganun din yung nangyari, ano? Parang yung relationship sa national, no, ay nagre-reflect po dito sa Bangsamoro. Una-una, yung mga ginagawa pong mga strategy sa national, kapag hindi ka sumasang-ayon sa kanilang mga diskarte sa gobyerno, ay kinakasuhan ka, no? Ginahanapan ka ng problema, tinatanggal ka sa posisyon, no? So when the Vice President decided to resign as the Secretary ng Department of Education, at yun na nga yung sinasabi niyo po, yung relationship nila ay nagkaroon ng problema. Naapektado po talaga ang BARM. Kasi yung even yung mga pro Duterte na mga grupo sa BARM ay yun din, parang may retaliation na ginagawa. But which for me is very sad kasi sa simula, during the campaign, magkakasama, the same yung plataforma, the same yung mga objectives, pero nung 2023 ay nasira na yon, no? And surprisingly din kasi yung kung pag-aaralan natin yung grupo ng MILF during the 2022 elections, yung grupo po nila Iqbal, nila former Minister Mojer Iqbal, and some of the MILF actually supported the Pink, no? Supported Leni Robredo. Si Interim Chief Minister Macacuapo yung sumuporta kay Bongbong Marcos, and yung may mga ibang grupo na sumuporta sa kay Inday Sara, no, as the Vice President. So yun, kumbaga kung makikita natin, hindi naman supposed to be sila Iqbal, hindi naman sila talagang totally under or supporting Inday Sara, pero bakit sila nadamay, no? So parang yun yung pinagtatakahan namin, bakit ganun yung situation. Kasi kung makikita natin sa national, magkaalyado naman yung gobyerno natin at ang Pink, no, ang mga supporters ni Leni at ang Liberal Party ay magkakasama sila sa Senado, no? Isa lang yung direction nila, pero bakit dito sa BARM na yung mga supporters nila, yun yung nag-away-away. So medyo malalim yung nakikita nating mga rason, no? But at the end of the day, nakikita natin na it's really naapektuhan yung relationship, political landscape because of the upcoming 2026 election, no? September 14. Because for us in the Bangsamoro, this is a reflection of the 2028 elections. So, kung sino yung may nakinabang sa maleta, sino yung kamuka or kaalyado ni Presidente, at sino yung pro Duterte, yun yung maglalaban sa 2026. So, sa tingin ko, if hindi nila gagalawin yung election, if they will let the people decide in the upcoming Bangsamoro parliamentary elections in September 14, mananalo yung grupo at sumusuporta sa mga Duterte. Opo, nananatili ba rin ba na politika ang rason kung bakit nahatak pa rin pababa ang pag-usad na sana ng BARM? Yes, it's mainly politics because una-una nung makarang ilang buwan, no, na-interview niyo din ako dito. Ang kasulatan kasi ng government is with the MILF, no? Yung Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. The peace process is signed by these two parties, no? So, bakit tatanggalin mo yung MILF as your government partner, no? Yun yung tinitingnan mo. Bakit ganun? Bakit i-set aside mo siya? Bakit tatanggalin mo si Chief Minister Alhaj Murad bilang leader ng MILF to be the Chief Minister, no? And then pangalawa, bakit kakasuhan mo or tatanggalin mo yung si former Minister Mojer Iqbal, no, sa MBHD, and so on and so forth. So those are critical points na nakikita natin
na these are the people kailangan ng gobyerno para mapirmahan natin ang exit agreement. Kasi once na magkaroon ng election, no, whoever wins, and then i-continue natin ang decommissioning, and then ang pangatlo dyan is kailangan the international communities, no, and all our mga kababayan natin, hinihintay natin yung exit agreement para we can move on, no, para masarado na yung Bangsamoro peace process at magkaroon na tayo ng magandang governance. Pero hindi yun ang ginawa ng gobyerno natin, no? In-intimidate, kinasuhan, kinalaban yung mga partido ng MILF na kailangan sila sa peace process. So for us, it's nothing but it's politics, no? There are people who wants to remain in power. There are people who wants to access the coffers of the regional government, and they want to stay in power. And in fact, they created their own political party, no? So parang, kumbaga, let's just be parang plain common sense ba? Ang tingnan natin kung anong nangyari. Bakit yung MILF and yung UBJP for several decades nandyan sila, no? They've been struggling, naghirap sila, nagbuo sila ng buhay nila. And all of a sudden, within less than a year, meron kang bagong political party na isasalang mo sa election na ano yun, di ba? Walang ibang reason doon kundi politika, di ba? So yes, to answer your question, it's mere politics. Opo, at sa natitira pong 2 taon, nakikita niyo po ba na makakabawi pa, may mabilis na pag-usad sa mga hinaing or para sa kapakanan ng BARM, or tingin mo magiging mabagal pa considering papalapit na ang eleksyon? Kita naman natin sa mga score, kung pagbabasehan yung mga nakalipas na mga malalaking survey, napakataas ng grado pa rin ng pangalawang Pangulo, lalo na dyan po sa Mindanao. Baka kasi kung sasabihin natin politika, baka sasabihin nila na ay magiging walang silbi lang siguro itong gagawin ko. Baka wala pa rin akong appeal sa taga Mindanao. So, anong nakikita nyo po, Ginoong Mussolini? Well, for me, honestly, a portion of me, a part of me, siyempre, isang naniniwala tayo sa aming religion, sa Islam. So somehow, nandun yung hope, no? Nandun yung we pray for what is best, what is good, no? And we pray for the president to do what is right. But yung other side naman natin is parang pinag-aralan natin ng political science, anthropology, and social geopolitical situations. Para nakikita natin, mahirap na eh. No? Parang one after the other, nagkakaroon talaga siya ng ang dami niyang pangako, no? And unfortunately wala siyang na-deliver sa mga pangako ni President Bongbong Marcos, ano. And yung mga red flags, ang dami na, no? Lumalabas talaga na kung ano yung makakabuti sa atin, no? Na sa ating bayan. Like for example, we really have to know the situation of the flood control scandal. Pero bakit pinahinto nila, no? And yun, yung bago lang sila nag-usap ni President Trump, and instead of having, siyempre aliado tayo ng United States, pero bakit tinasan pa yung tariff natin, no? So parang I don't want to sound pessimistic, but the way we look at it, yung mga mangyayari ngayon hanggang next year, we will suffer, no? The Filipino people, the nation will suffer tremendously, economically, financially. In fact, last week I was in Manila and I was able to meet some bankers, no? Yung mga possible investors in the BARM. Ang sabi talaga nila, yun, talagang tumataas ang inflation, tumataas yung mga bilihin. Even the banks are saying na by few months from now, magdo-double digit na yung mga interest rates. Tumataas yung dollar exchange, no? Lampas 60 pesos na. Tumataas yung gasolina natin. No? Tapos so on and so forth. No? Meron pa tayong climate change, meron pa tayong mga lindol, mga baha. So,
yun, siguro the president, kung sincere lang siya, no, and we still need to pray for him, na sana bigyan niya ng pansin yun, yung mga sinasabi ko. Hindi yung away lang, no? Meron siyang spokesperson na wala nang ginagawa kundi awayin ng mga opposition, no? So we hope and pray that our nation will heal and can move forward if the president somehow will do his job. All right. Sir, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Good morning din po and maraming salamat. Mga kababayan, si Ginoong Mussolini Sinsuat Lidasan, Director po ng Al-Kalam Institute ng Ateneo de Davao University, ang ating nakasama. Napakinggan ngayong umaga. Doon sa pinakita niya doon sa unang 4 o 5 taon niya bilang Pangulo, nakakawala ko ng pag-asa, nakakadismaya. So yun, wala akong inaasahan sa mamaya. Patuloy ang pagtaas ng bilihin, tapos yung edukasyon natin parang hindi naman umaangat, kung hindi bumababa palalo. Tapos hindi nga itong budget and flood control scandals are believed to be the worst in Philippine history. So tingin ko hindi niya na-address yung sinasabi nilang mastermind ng flood control scandal, tinutulak nilang mastermind, hanggang ngayon hindi pa nakakulong. Samantalang yung mga kalaban nila sa politika, nakakulong. Kumusta, Attorney Panelo? Siyempre ngayong umaga at ang bansa ay nakatutok para dun sa gaganaping State of the Nation address. Before we go on specific topic or issues dun sa SONA, ano muna yung expectations po ninyo sa gaganaping State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos? Actually, wala akong expectation sana. In fact, wala akong balak manood ng SONA mamayang hapon. Dahil para sa akin, kasi we're past the point na aasahan pa natin kung ano yung mga ipapangako ng ating Pangulo. Parang lagpas na tayo dun sa punto na aasa tayo sa sasabihin niya at maaasahan natin gagawin niya yung mga plano niyang sinabi niya, pinangako niya sa atin. So, yun bilang Pilipino, siyempre gusto natin magtagumpay ang ating Pangulo dahil siya ang Pangulo ng bansa, siya ang leader natin sa bansa. Pero doon sa pinakita niya doon sa unang 4 o 5 taon niya bilang Pangulo, nakakawala ko ng pag-asa, nakakadismaya. So, yun, wala akong inaasahan sa mamaya. At wala rin akong balak manood. I think hindi naman sa pagsaside sa sinabi niyo, pero marami na rin kasi doon sa mga na-interview namin na ganun din ang sentiments ng sa iyo na they prefer not to listen sa State of the Nation address. But then, syempre, nasa batas naman talaga natin na every year, taon-taon talaga kailangan mag-report ang Pangulo ng Bansa dun sa first sabi ng bansa, ano yung mga accomplishments niya and directions na dadalhin niya yung bansa, paano niya ina-navigate ito. Pero because of that kind of sentiment, Attorney Panelo, how do you sasabihin natin dun sa mga kababayan natin na is this administration a hopeless administration and that yung mga remaining years niya is are we expecting na pababa ba yung ating assessment sa kanyang as a captain, na pag-navigate niya ng direction ng ating bansa, mas papunta ba for the better or for the worse? Yeah. Para sa akin, the president has bungled the presidency. Pinagkatiwala siya ng isang napakalaking mandato, almost or over 30 million votes to lead us. Pero wala siyang achievement na may tatawag natin. Ang pinaka-achievement niya is actually sa unang pagkakataon ng isang bansa ay nagsuko ng former president sa banyagang korte, itong ICC. Yun ang pinaka-achievement niya at dahil tayo bilang mga Pilipino, hindi tayo umakto or hindi natin pinakita kung gaano tayo kagalit dun sa ginawa niya kay dating Pangulong Duterte. Parang ginamit niya yun bilang
parang motivation yan. Kung kaya ko gawin to kay dating Pangulong Duterte, kaya kong gawin kahit anong gusto ko. Kaya kong banggain kahit sino. So, yun ang nararamdaman ko eh. And I'm 42 years old. Para sa akin, ang achievement ni President Bongbong Marcos is for the first time in my life, hindi ako proud maging Pilipino. Na hindi ko mapagmalaki na Pilipino ko, na nawawalan ako ng tiwala at pag-asa sa gobyerno natin. And then malaking bagay yon kasi pinalaki ako na patriotiko, may pagmamahal sa bansa, pero siya yung kauna-unahang presidente na ramdaman ko na hindi siya yung tamang pangulo, hindi ito yung tamang landas para sa bansa natin. So again, I don't have any expectations for this SONA or for the coming years. Ang inaantay ko na lang is bumaba siya sa pwesto para masimulan na natin yung pagbabago. And before sa question ni Boss Dada, I'd like to add one more, no? Kasi alam mo, Attorney Panelo, during the time of President Duterte, syempre, any president, hindi talaga nila, they can't help na ma-compare dun sa mga naunang presidente ng ating bansa. The previous administration, isa sa naging accomplishment niya at very vocal si President Duterte is yung pag-topple down niya sa mga oligarchs. Yun yung laging sinasabi niya, no? Siya lang, of all the president, no, na hindi talaga siya hawak ng mga oligarchs. And he is for the masses. Under the Marcos administration, is President Marcos, no, isa ba dun sa power base niya ang mga masa? Or mas nakatuon siya sa mga oligarch? And yung power base ba niya ay nasa mga sa military, sa mga oligarchs, and of course, the mass media? I'm not sure. I'm pretty sure na, and this will be supported by the surveys, na ang A, B, C, D, E, F, lahat yun ay wala nang tiwala sa kanya. So, hindi, kahit nakakataas ka sa buhay, kahit nakakababa ka sa buhay, parang ganun yung effect niya sa tao. But especially for the masses, kasi syempre yan ang dapat pinagtutuunan ng pansin, yan dapat ang pinakatinutulungan ng gobyerno. Klarong-klaro naman dahil dito sa mga flood control scandal at kung ano-ano pang mga corruption scandal na hindi talaga prioridad yung taong bayan, yung masa. Whether oligarchs are being targeted, mukhang hindi rin kasi parang hindi tayo nakakarinig ng reklamo mula sa mga oligarchs or hindi natin nakikita na gumagalaw yung gobyerno laban sa kanila para basagin yung monopolya at kung ano pa. Yun nga, and sinusubaybayan ko yung SMNI bago ako pumasok. Sabi nga ni Mayor Baste Duterte na ang priority, it seems, is yung impeachment laban kay Vice President Sara, na dininay naman ni Claire Castro. Pero si Claire Castro mismo ang ebidensya na ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno ay ang mga kalaban nito sa politika, katulad ng mga Duterte. Kasi si Claire Castro, wala nang bukang bibig, di ba? Lahat na ng problema ng Pilipinas. Kamakailan lang na interview natin si Senator Robin Padilla at parehas kayo ng sagot. Parang wala na rin siyang gana, ayaw na rin niyang makinig at umattend kahit na invited sila or required sila na magpunta. Pero for the past 4 SONAs ni Pangulong Marcos, you think hindi niya na-address yung ating issue sa mga pangunahing pangailangan natin, sektor ng bayan natin, edukasyon, trabaho, agrikultura, food security, peace and order, health, at lalong-lalo na yung laban sa komunismo, yung mga terorista sa Pilipinas, at saka yun na nga, corruption. So, sa tingin ninyo, hindi niya natugunan ang mga pangailangan natin dito? Para sa akin, parang hindi eh. Parang patuloy ang pagtaas ng bilihin, tapos yung edukasyon natin parang hindi naman umaangat, kung hindi bumababa pa lalo. Tapos hindi nga itong budget and flood control scandals are believed to be the worst in Philippine history. So tingin ko hindi niya na-address eh.
Alam mo, nung natatandaan ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi binabantayan ang SONA para alamin kung anong plano ng gobyerno. Dahil malinaw ang plano ng gobyerno. Diba? Bago pa magka-SONA, alam na ng tao kung ano ang mga prioridad, which is, yun nga, the drug war, infrastructure, Ulat na lang niya. tapos, ano pa ba, yung OFWs natin. So, kahit pa walang SONA, alam na natin dahil halos araw-araw, sinasabi ng gobyerno na ito yung mga prioridad namin, ito yung mga action na gagawin natin. So, yung SONA ni Pangulong Duterte, it's more confirmatory. And aminin na natin, kaya tayo nanonood ng SONA dati ni Pangulong Duterte dahil inaabangan natin kung ano yung mga maaanghang o nakakatuwang sasabihin niya. Pero yun nga, yung mag-aabang ka ng SONA para alamin kung anong plano ng gobyerno, I think isang senyales yun na hindi magaling ang pagtakbo ng gobyerno, na kailangan mo pang makinig ng SONA para malaman kung anong plano ng presidente natin para sa atin. Pero attorney, may teaser si Presidente Bongbong Marcos. Kasi nung nakaraan, ini-interview siya daw ang susulat ng kanyang talumpati ngayon. Oo, meron din tinanong sa kanya patungkol sa ano ba ang kanyang sasabihin o i-address niya ba yung corruption, flood control scandal. Actually, natawa siya Tumawa siya sa all throughout nung kanyang interview, doon lang siya sa tanong na yun tumawa at sinabi na abangan ang susunod na kabanata. Anong masasabi mo dyan, attorney? Ang napansin ko kay Pangulong Marcos mula pa nung campaign nung 2022, kapag tinatanong siya ng isang topic na hindi siya komportable, kunyari yung di umanong nakaw na yaman ng ama niya, diba, yung buwis na hindi daw nila binayaran, yung mga atrocities ng martial law, pagka yun ang tinatanong sa kanya, natatawa siya. I think yun yung natural reaction niya. Ganun talaga yung pagkatao niya pagka tinatanong siya ng topic na hindi siya komportable. So, tingin ko ganun lang yun. Na hindi siya komportable dun sa tanong dahil yun nga, yung sinasabi nilang mastermind ng flood control scandal, tinutulak nilang mastermind, hanggang ngayon hindi pa nakakulong. Samantalang yung mga kalaban nila sa politika, nakakulong. So, yun. baka ipapakulong nila today si former Speaker Martin Romualdez. Baka yun yung biggest announcement nila today. Pero tignan natin. Pero di ba nga, may case na sila na, meron silang case na Sinampa. sinampa sa ombudsman. So, you think, hanggang doon lang ba? Or magkakaroon talaga ng meron talagang magiging kaso talagang yung effort nila na talagang nasampahan na sa ombudsman, talagang magkakaroon ng resulta yon at yun nga, makikita ba natin doon sa Payatas? Si former House Speaker Martin Romualdez, of course, non-available ng plunder, di ba? Kung plunder ang ipafile sa kanya. Oo. Tignan natin kasi kung natatandaan ko, parang Abril pa lang ata sinasabi na ni Ombudsman Remulla na malapit na, parang ang pinalabas niya nung Abril, Mayo, ifa-file yung kaso na yan, pero nasa July na tayo, pa August na, wala pa rin. So tignan natin. Pero habang patagal ng patagal, lalo kang nagdududa kung ano pa talagang intensyon ng mga to. May nagsasabi na kaya natatagalan kasi natatakot ang gobyerno na kapag pinakulong nila si Martin Romualdez, magkakanta si Martin Romualdez. So, yeah, I mean, tingnan natin kung anong mangyayari. Pero sa kasalukuyan, wala talaga akong kumpiyansa na mapapanagot yung mga kailangan managot sa flood control scandal dahil most likely involved ang ehekutibo dito sa scandal na ito. At of course, may one-liner talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Last time is yung mahiya naman kayo. Do you think this SONA, meron din siyang magiging one-liner
na, ewan ko, tatatakbo sa taong bayan. Tumatak ba yung mahiya naman kayo? Tumatak yung mahiya naman kayo. Actually, in a positive or in a negative way? negatibo kasi hinahantay pa rin Hinahantay pa rin ng taong bayan yung mahihiya kung sino yung mahihiya. Pero parang walang nahihiya Yun nga yung gusto kong itanong kay attorney. Yung current political climate natin sa Pilipinas, ito ba sa tingin mo, standing ovation pa rin kaya yung kanyang matatanggap mula sa mga kongresista na a-attend dyan sa SONA? Kasi mga previous sa SONA, halos maglundagan sila, halos dumugo ang mga kamay nila kakapalakpak Ngayon kaya, in-expect mo kaya na ganun pa rin ang pagtanggap ng mga congressman? Nakikita natin yan, ang mga nagsasalita, yung tinaguriang mga maleta congressman lang, yung mga nagsasalita ngayon. Yeah, I mean, ganun, siguro out of respect and because they feel they might be required to do so, baka bigyan nila ng standing ovation ng Pangulo. Pero, yun, I mean, syempre, pag sinabi kong hindi ako proud ngayon na maging Pilipino, hindi ako proud sa gobyerno natin, baka sabihin, syempre, abogado ka ni Vice President Sara so bias ka. Pero I'd like to know kung sino sa mga kababayan natin, whether kakamping man yan or maka-BBM sila, ang makakapagsabi na proud sila dun sa takbo ng bansa natin sa ngayon. Feeling ko mahirapan tayo makahanap ng ganong tao. So, 'di ba? Kung may standing ovation mamaya, I think that's just courtesy for the sitting president and not anything more than that. Pag-usapan natin yung world stage. Kumusta si Pangulong Bongbong Marcos, especially now, host tayo ng ASEAN, marami din siyang mga foreign trips. Kumusta yung Pangulo natin sa harapan ng mga world leaders, Attorney Panalo? Hindi ko lang alam sa ngayon dahil patuloy naman siyang nakikipag-meeting sa iba't ibang mga heads of state. Pero sa akin, malaking bagay yung ginawa niya kay former president. I think any head of state would understand na he undermined the country's sovereignty in surrendering the former president to the ICC. I think any head of state will understand that, and any head of state won't do that. Na yung talagang with the country's best interest at heart, hindi nila gagawin yun. So, sa ganong banda, baka hindi siya rin-respeto sa mundo. Especially now, attorney, mayroong pronouncement ang Amerika na kanilang planong pagdismantle o paglaban sa ICC. Pero ang ating gobyerno, considering na tayo ay close and little brown brothers ng Amerika, parang hindi tayo susunod doon sa direksyon ng Amerika laban sa ICC. So isa ba yan? Magkakaroon ba yan ng epekto ang tingin ng mga ibang world leaders sa Pangulo natin? Well, may kita natin kung anong magiging epekto itong kampanya ng US laban sa ICC. Pero as far as the Philippines is concerned, the Philippine government under Bongbong Marcos kasi, na-achieve na nila yung gusto nila which is ipatapon si Pangulong Duterte doon. So, posibleng mangyari dyan is kung aanib sila doon sa laban ng US versus ICC, sasabihin moving forward na lang. Kasi done deal na yung kay Pangulong Duterte. So, okay na sila. Pwede na lang palabasin na dahil pinakiusapan tayo ng isang ally natin, sige, sasama tayo dyan sa laban na yan versus ICC. Hindi kaya, attorney, hindi pa sila sumusunod sa Amerika ngayon dahil may mga usap-usapan matatalino na rin kasi mga Pilipino Kasi hindi nila kayang pabagsakin si VP Sara sa
ayan, yung approval and trust rating ni VP Sara, pataas ng pataas, ano? Sinasabi nila na ang huling baraha ng administrasyon na ito, ICC warrant laban kay VP Sara Duterte. Nakikita mo bang magiging posible yan? Pwede. I mean, hindi ko na ina-underestimate itong gobyerno na to in terms of bending the law. Diba? In terms of bending the law, hindi mo na sila ma-underestimate na kahit ano na lang pangbabastos sa konstitusyon natin, sa batas natin, gagawin nila para lang mabasag yung mga kalaban nila. So, maaaring mangyari yan. Thank you very much for your time, Attorney Panelo. Maybe your last message, i-address natin sa mga kababayan natin na makikinig o hindi makikinig sa sona ng Pangulo mamaya. Well, yun nga, mahirap ipagmalaki yung bansa natin ngayon, mahirap ipagmalaki yung gobyerno natin ngayon. Mahirap magkaroon ng pag-asa, yun ang katotohanan sa ngayon, yan ang nararamdaman ko. Pero hindi naman pakuli ang lahat. Meron pa namang mga taong nagmamahal sa bansa natin. So, gawin natin ang lahat para may masigurado na yung susunod na administrasyon natin yung uunahin yung kapakanan ng bayan natin kaysa sa sariling interest. Yun lang po. Mama! Sumabay! Umayon! Sa kanila ay ikaw ang mali at ikukulong ka. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin. Alam naman natin pwede. Dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero, hindi natin nakikita dahil naging makasarili ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Naimbag na aldaw, kada kayo amin. Magandang araw sa inyong lahat. Meron lang po muna akong paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko, sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang-photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Inday Sara, wala na kaming pakialam sa message mo, basta meron lang tayong selfie. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan manggigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung munang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at
mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila at kailangan ipaabot natin ang ating moral support, kundi man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Maraming salamat, ma'am. Mahal ko din kayo. Unahin ko, mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya para sa araw na ito, na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang susunod na pagpapasalamat ay syempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil kung hindi dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers, mga organizers. Maraming salamat sa inyo. Lahat tayo, ma'am, hindi ba yan? Lahat tayo hindi nakatanggap ng maleta. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo na magtipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, nag-undertime, nag-absent, nawalan ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang biyahe, hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Priceless. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin
kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyo mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Ang kinidnap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amo ang pamilya. Ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsihal, mga buhaya, Mayor, Governor. Sobrang dami ng mayroong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito, ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kaninyong tanan. There you have it, ladies and gentlemen. The 15th Vice President of the Republic of the Philippines. Pasalamat pa lang, sugod pa lang to. Ang susunod ay may time limit tayo sa. Walang tayo
ngayon. Ang susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Joke lang. Kay Sara, grape grits! Ang susunod po ay ang estado ng ating bayan. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral ng maayos ang ating mga anak. Na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero, ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yun? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo. Na hindi tayo nasa scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnenegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang korupsyon. Mula sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, walang available o walang opportunity sa trabaho. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa, nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, o tomboy, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot na ma-rape, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay sa ating
mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko lalabas, pupunta ng paaralan, na sigurado ako na walang mangyayari sa kanya. Na ako lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo sa Pilipinas, sinasabi natin mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta, totoo yan. Pero kung makikita din ninyo sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living. Kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya nauubos pa rin yung pera natin. May trabaho man tayo, ubos siya sa pagkain. Ubos siya sa pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang? Di ba? Yung mga nakapagtrabaho sa abroad, ang simento ang bahay. Pero yung classmate ninyo na naiwan doon sa Pilipinas, na hindi lumabas, hindi nag-abroad, hindi nakipagsapalaran sa ibang bansa, lubog sa utang. Napakasimple ng gusto natin na makita sa ating bayan. Pero bakit kailangan umalis sa sariling bayan para lang maabot natin ang mga pangarap natin sa sarili natin at mga pangarap natin para sa pamilya natin? Marami, alam niyo ba, na marami ang kanilang tinitingnan ay mag-aral ako, makapagtapos ako, at mag-abroad ako. Parang naging normal na lang para sa mga Pilipino ang pangarap na abroad. Mali yun. Dahil dapat ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin ng oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayong umalis kung gusto natin. Hindi yung napipilitan tayo na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil kailangan umalis, lumabas. Dahil bakit? Walang-wala ang opportunity sa ating pagkakataon. Wala doon sa ating bayan. Napakasimple ng gusto natin at hindi mahirap yun ibigay ng pamahalaan. Bakit? Nakikita ninyo yun sa ibang bansa. So bakit nagagawa nila? Kasi hindi sila corrupt. Totoo yan. Dahil napakaraming buaya sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang nagbago simula nung panahon ng 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, hanggang ngayon, taon na ito, 2026. Ang nangyari sa ating
ating mga Pilipino, nagkanya-kanya tayo. Yung mga nakaupo, umangat, nagkaroon ng kapangyarihan, gamit niyo po? naging makasarili. No, we're using that. Nakakotse pa. Bahala na kayo sa buhay ninyo, basta ako, nakaangat na ako. Hindi ko alam. Hindi ako social worker, hindi ako sociologist. Hindi ko alam anong nangyari sa atin. At ang nangyari pa, kapag hindi ka sumabay, umayon sa kanila, ay ikaw ang mali at ikukulong ka. Yes. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin, alam naman natin pwede. Dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero, hindi natin nakikita dahil naging makasarili ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Tama, ikukulong. Yung mali. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Isa pa, ang laging nangyayari sa atin, taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Sabi ni Pipi, ng gabi. Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol, at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu. Noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Isa yan sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Patayan po. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao,
wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Idagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities o kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. At sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Walang tigil ang nakawan. Ilang mga Pilipino lang. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero, ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo magpapatalo sa iilan na ang mahal nila ay ang sarili nilang balat. Mahal nila ang sarili nilang interes. Nagpapasalamat tayo lagi sa ating mga overseas Filipino workers at sa mga Filipino migrants. Dahil alam naman natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Pounds. Ang mga, mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan. Yun yung nagbibigay ng malaking buffer reserves sa atin. Kaya nga, diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Kaya napakalaki ng pagpapasalamat ng buong bansa sa inyong kontribusyon sa ating ekonomiya.
lahat na kami na nandoon sa Pilipinas. We truly appreciate your determination and hard work. Lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo, pamangkin ninyo, nanay at tatay, mga magulang ninyo na sinusuportahan ninyo doon sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa inyong mga kapamilya at sa ating bayan. Mag-retire sa Pilipinas. Pangarap natin ang araw na kapag sinabi natin dito ako magtatrabaho dahil okay naman ang sweldo. Pag ikaw na presidente man, uwi kami! Hindi ito trabaho ng isang tao lang, ng dalawang tao lang.